Nako, breaking news. Yari ka ngayon kay Senator Dante Marcoleta. Booking ka ngayon, Pinky, no? Wala ka talagang lusot dito sa mga darating na araw, no? Talagang ang ligtas mo lang dito talaga yung buksan, yung issue tungkol sa China na tungkol kay Senator Marcoleta, no? Lagi niya sinasabi na parang idinidikit niya lagi ang pangalan ni Senator Marcoleta sa China, doon sa give up, sa Diskaya, sa China. Hindi niyo ba napansin? Ginagamit niya yung audience impact kasi alam niya yung mga tao dati na asar kay Senator Marcoleta tungkol sa China, tungkol sa give up, tungkol sa Diskaya, di ba? Yung tatlo na yan ginagamit niya ngayon. Obvious naman eh. Wala ka na ibang tatakbuhan kundi dyan lang sa tatlong bagay na yan. China, give up, saka Diskaya. Kasi alam mo, dyan ka makakakuha ng maraming simpatya. Pero yung mga simpatya na yan, iilan lang yan. Di ba? Pero ang katotohanan, sir, ipalagay natin, no? Give up niya yung KIG. Ipalagay natin, kinampihan niya Diskaya. Ipagpalagay na natin si Senator Rodante Marcoleta, kapatid niya si Xi Jinping. At China talaga siya. Wala kang pakialam. Imbestigahan mo yung Blue Ribbon. Ikaw, chairman ng Blue Ribbon, mag-imbestiga ka doon sa mga lumalabas sa dapat imbestigahan. Ang dami niyang requirements. Daig pa na mag-a-apply ng trabaho. No? Yung mga kriminal ngayon pala, ha? Yung mga testigo laban sa mga kriminal pala allegedly, ha? May requirement na pala, kulang na lang hingiin yung birth certificate ng kapitbahay nila na bagong kasal. Ha? Ang requirement nito, kredibilidad, A1 information, ang dami niya pong hinihingi, no? Kailangan daw yung 805 billion may papagkasya doon sa maleta na 15,000 na maleta. Oh, yan po ang kanyang stand, no? Kaya ang ginagawa niya, binabakbakan niya si Senator Marcoleta, pinatutunog niya, pinalilitaw niya, ha? Na parang kunwari galit lang sa kanya si Senator Marcoleta, binabakbakan lang siya. Para isipin ng taong bayan na kaya naggagalaiti lang si Senator Marcoleta kasi binabakbakan lang siya at sumasagot lang siya. Sir, hindi ng issue. Dalawang issue dyan. Una, magkaaway talaga kayo. Pangalawa, yung gusto ni Senator Marcoleta, imbestigahan mo. Matindi to. Talagang halatang talo na. Bakit? Tignan mo, sinabi niya rito ha. Ay, ito ha. Pakikita ko sa inyo. Ito ba gawain ng isang hindi hard loser? Tignan nyo nga. Lacson, iginiit na pwedeng kasuhan ng indirect bribery si Senator Marcoleta. Wala na. Laglag na to ka. Kumbaga sa sabong, wala na. Suko na, hindi na. Huling batch, huling alas na inilalabas na niya. Malapit na po mga kababayan. Konting tiis na lang po. Ilang mga sekta at religion na lang ang hindi pa sumasama. Konting tiis na lang susuporta na lalabas na ang katotohanan. Babagsak na sila. Hindi naman natin pababagsakin ng gobyerno, bawal yun. Huwag yun. Yung pagsuko lang na kung saan pinoprotektahan, dun sila lalagapak na. Yun ang tamang term. No? Lacson, iginiit na pwedeng kasuhan na indirect bribery si Senator Marcoleta. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code. Dahil member siya ng House of Representatives noong panahong iyok, hinalungkat na, halungkatan ng baho. Pag hinalungkat ni Senator Marcoleta, baho mo. Di ba? Ano ka? Medyo dumistansya ka. Ha? Pero ito, si Senator Marcoleta, iginiit na pwedeng kasuhan. Hindi ko alam kung kakasuhan niya. Pero sabi niya, pwedeng kasuhan. Ibig sabihin, ang layo na sa topic. O sige, kasuhan mo. Go! Gawin mo! Ang lahat ng gusto mong gawin, sir. Gawin mo na. Sir, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin kay Senator Marcoleta. Kasuhan mo ng indirect bribery. Sige. Pero anong silbi po? Ba't kakasuhan si Senator Marcoleta? Para madisbar siya? Matanggal siya sa pagiging senador? Mawala siya dyan sa Senado? Tinik kasi si Senator Marcoleta sa inyong lahat. Tandaan yan, tinik. Sabi ko nga sa inyo si Senator Marcoleta pa lang yan. Pero isa lang sabihin ko sa inyo, para kayong bumangga sa malaking pader. Kung si Duterte napakulong nila, gawin mo si Senator Marcoleta 100 Duterte.
Ako na nagsasabi sa inyo, isang malaking pader ang babanggain nyo pag si Senator Marcoleta ang inano nyo. Hindi, ako lang. Ayan lang aking tsorya at pananaw. Real talk lang na may tsoryang konti. Di ba? Bakit? Si Senator Marcoleta kasi, iyan ay isang mabuting tao. At isang hindi nagsisinungaling. Tapat siya, wala siyang kaibigan. At wala siyang kinikilingan. At hindi katulad nyo, puro istorya ng mga nakaraan. Ang kinukwento nyo na magaling kayo nung nakaraan. Pero hindi nyo makakwento yung ngayon. Kaya ang pader na sa babanggain nyo ay hindi nyo kaya. Tatandaan nyo yan, ha? Ngayon, kakasuhan. Ano palagay nyo mga kaibigan? Mga kamunting kalamak. Kakasuhan? Pwedeng kasuhan? Wala na. Desperate move na. Bakit? Wala na eh. Ano pang gagawin? Tuklas na eh. Konting panahon na lang eh. Napayes ka na eh. Sabi niya, sabi niya, we go where, basahin natin. Ikaw may sabi nito. Bibitiw-bitiw kang salita, ha? Alam mo, hindi namin matatandaan. We go where the evidence lead us. Di ba? Ikaw nagsabi niyan. Panindigan mo yan. Yan yung kinakagat ni Senator Marcoleta. Napayes ka, iimbestigahan mo si Martin, iimbestigahan mo 18 Marines. Lahat ng pinangalanan, tatawagin mo, napayes ka niyan, ha? Huwag mo ikakatwiran, hindi naman galing sa boses mo yon, dahil ibinulong niya lang kay Subiri. Huwag mo i-reason niya na, ay hindi ko naman sinabi rekta yun eh, binulong ko nga lang eh. Huwag kang lulusot. Bulong, iisa lang yon. Gawang mong gagawin sinungaling si Subiri. Di ba Subiri ba yun yung sa gahapon, binulungan niya, na ayaw niyang kausapin na si Senator Marcoleta, hindi siya interesado, tapos pinutol bigla ni Pepsi. Ganyan sila. Tapos sabi ng mga vloggers, sabi, corner daw si Senator Marcoleta. Corner. Pinutol niya ni Pepsi. Tapos ikaw, di ka na magsalita, may pabulong-bulong ka pa kay Subiri. Diba? Di ba mga kamunti? Yung ba sir, ang chairman ng Blue Ribbon? Ganyan ba uri ng Blue Ribbon? May paiwan-iwan investigation ka pa? Information ka pa? Ito, pakinggan po natin itong mismo si Pinky sa kanya pahayag at si Senator Dante Marcoleta sumagot kaagad. No? Pakinggan natin, ha? Lahat naman tayo may elastic limit, di ba? Para tayo rubber band din. Pag dumating na sa malapit sa breaking point, ay preserve ko na yung breaking point. I will have to respond. Yun. So, marami tuloy i-reveal tungkol sa mga shortcomings niya. Sabihin na lang natin. Ayoko sabihin kagaguhan. Pero shortcomings. I-reveal mo na lahat ng gusto mong i-reveal kay Senator Marcoleta. Lahat na, sir, i-reveal mo na. Ano ka ba naman? Ano na to eh? Tuus-tuus na to eh. I-reveal mo na. Ng teting naman. Hinihintay nga namin eh. Be a better word. So, ang isang na-notice ko when we were researching, we tried to compare, no? Sabi ko sa mga staff, establish a pattern. Yung kanyang pronouncements about China, about the West Philippine Sea, talagang swak na swak to sa website, official website ng Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. Tingnan mo, ang usapan ngayon na yung galit niya kay Senator Marcoleta, ang ginigit niya, kaya ang pambawi niya, itong China ni Senator Marcoleta. Sir, palagay na nga natin si Senator Marcoleta, kapatid ni Xi Jinping eh. Kapatid na. Palagay na natin. Kapatid na. Pro-China na. Sige na, pro-China na. Lahat ng kumakalaban sa inyo, pro-China niya. Tanong ko sa iyo, kailan ka mag-iimbestiga? We go where the evidence lead us. Sir, kailan ka mag-iimbestiga? Yun ang tanong ng taong bayan eh. Sagutin mo, sir. Kasi ang sinagot mo lang kahapon sa in privilege speech si Senator Marcoleta, yes! Pero yung schedule, kailan? Parang sinabi mo, sige, wag ka mag-alala, babayaran kita sa katapusan. Kailan katapusan? Katapusan ng mundo? Kailan katapusan ka magbabayad? Ganun lang yun, sir. Sir, humihingi kami ng resibo sa'yo. Sir, resibo, sir. Bakit?
Bayad ka namin sa taxpayer. Kailangan namin ng resibo mo. Sir, kailangan namin. Wala na kami hinihingi kapalit, kundi yung resibo mo lang kung kailan ka mag-iimbestiga. Yun na naman gusto namin, sir, kailan. Huwag mo sisingit yung China. Pwede mong isingit yan, magkaibang privilege speech. Galit ka kay Senator Marcoleta? Sige, go! Galit ka kay Senator Marcoleta? Bakbakan mo si Senator Marcoleta? Go! Babakbakin ka rin niya? Go! Di ba? Magkademanda ng bribery? O sige, go! Walang problema. Pero kung usapan na, sir, sa flood control issue, sir, wag ka naman dumipensa. Wag ka naman dumistansya. Sagutin mo naman ang diretso. Wag naman puro China. So, what does that indicate or tell you? Di ba? So, kung gano'n ang kanyang posisyon, pinaparot niya lang ba yung posisyon ng China regarding the West Philippine Sea? So, yun, hindi na dapat lumabas yun. But, hinahamon. Ang dami nitong, Diyos ko po. Nakita nyo harap-harapan? Pagtatanggol pa to ng mga get kay Senator Marcoleta, hindi, tamaan niya si Ping. Paano tama? Ito, tuturuan ko kayo sa mga makakasagot dyan sa mga social media. Sagutin nyo sagutin nyo. Kailan mag-iimbestiga si Ping? Sasabihin nila, bakit mag-iimbestiga? May katotohanan ba yung, kakaiba, kakaiba mga testigo ngayon, kailangan may requirements. Kailangan pala, bago ka maging testigo, kailangan may requirements ka. Madami. Isa dyan yung mga A1, dapat may A1 information ka, may kredibilidad ka, kaantitindi nyo. Wala na yan, sir. Wala sa katotohanan yan. Halatang-halata na nang tatakip kayo. Niya ako eh. So sabi ko nga, if you hit me once, pwede ako magtiis. Hit me twice, pwede pa rin. Hit me 3 times, medyo malapit na sa elastic limit yun. Hindi, sir. Kahit 100 beses kang batikusin si Senator Marcoleta, walang may pakialam, sir. Gusto mo magbatikusan kayo, sir. Ang mahalaga dito, sir, yung investigasyon, sir. Kailan ka magtatapik sa privilege speech mo na investigation? Tungkol. Buti pa si Senator Marcoleta, pinagkakaabalahan mo. Pinagpuyatan mo pa, sabi niya, na high blood pa daw siya eh. Tumaas ang dugo niya, presyon niya ata eh. Panoorin nyo. So, as a former member po ng security sector, how do you find that? Is it unsettling well, for us? yes, unsettling, to say the least. Because this is national security that we're talking about. Especially na medyo delikado or delicate yung situation. Parang in the advent of the Iran war, diba? Parang iniisip ng marami baka magka-World War III. Diba? Delikado yan. Pag nag-escalate yan at kumalat yan pa sa Pacific region, medyo kawawa naman tayo. And tayo, as a very weak country militarily, huwag na nating gatungan pa o huwag nating dagdagan. Feel good. Kasi, it's been quite a while and numerous times, wala naman talaga siyang ginawa kundi target ako, atakihin ako, ipagmouth ako. Matagal na ako nagtitimpi. Yung last week privilege speech niya, I was at the lounge. I was listening and talagang pinigil ko ang sarili ko and I asked the majority. Sir, huwag mong pigilan sarili mo, sir. Wala nagpipigil sa'yo, sir. Ibuhos mo yung galit mo, sir, kung gusto mo. Walang problema, sir. Pero pagkatapos niya, ilabas mo naman yung investigation, sir. Pag-usapan mo naman. Leader, tapos magkasama kami doon. Because sagutin ko pa ba ito? So, also upon his advice, and yun na rin ang feeling ko, wag na lang patulan. Pero, tumira pa rin siya ng Lunes. Sir, karapatan ni Senator Marcoleta yung tumira. Sino ka para sabihan si Senator Marcoleta o sino man sa amin na paringgan mo niyan o sabihan mo niyan na tumira pa rin siya ng Lunes? Sir, wala kang karapatan para pigilan si Senator Marcoleta kung siya'y babati ko sa'yo. In my office, monitoring. So right there and then, nag-decide ako. Sabi ko, enough is enough. I have to respond. So, yun. Kaya pinuyat niya ako nung gabi kasi nag-drop ako ng speech eh. Kasama yung staff ko. Umuwi nga kami, alas 12 kaya mainit ang ulo ko eh. Tamo, sinisipan si Senator Marcoleta, pinuyat daw siya. Tindi mo. Nga? Uminit daw ulo niya, alas 12 siya, kasama yung staff niya. Naggawa sila ng yung video na presentation sa speech niya. Buti pa yan, pinagpaguran mo, no? Buti pa si Senator Marcoleta, pinagpaguran mo, no? Pero yung kaba ng bayan, ng milyon, trilyon na ninakaw na
na sinasabi mo 805 billion na hindi pwede magkasya dahil kailangan ng 15,000 na maleta, hindi mo man lang pinagpaguran ng imbestigahan kung yan totoo yung sinasabi mo na hindi pwede mangyari yung 805 billion na magkasya sa 15,000 na maleta at aabuti ng 2028 na taon kapag nirepak ang pera, bakit hindi mo imbestigahan yung 18 Marine ipatawag mo sa Senate? Ha? Ba't ayaw mo imbestigahan? Na marinig namin. Hindi yung puro patotsyada lang. O sige na, pro-China na. O take note ha, pro-China. O sige, pro-China. Ano masama sa pagiging pro-China? Sumagot niya kayo? Sige, sumagot kayo. Ano masama? Pag nasabi nyo na may masama sa pagiging pro-China, o idikit mo pa bilang isang Kristiyano, lulubog ako ngayon din sa kinauupuan ko. Ang hirap kasi sa mga taon di nag-iisip eh. Well, kita naman natin, yung especially yung mga follow-up statements. Hindi naman sila interesadong maimbestigahan to be investigated or to expose whatever they mention na alam nila. Medyo obvious, na yung huling statement na nananawagan na sa taong bayan eh. Hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi nananawagan sa ombudsman. Hindi nga nag-furnish, Sir, napakamaling katuran nito, no? Hindi na daw interesado nananawagan sa taong bayan, hindi daw nananawagan sa DOJ, hindi nananawagan sa ombudsman. Sir, nakalimutan mo, Blue Ribbon ka? Dapat nga ikaw manawagan sa kanila, papuntahin yan eh. Anong alam na mga yun? Sir, sa kasuhan, ikaw, marami kang alam sa papunta. Yung mga yun, sir, hindi alam. Ha? O sige, si Atty. Baligod yung representante nila. Dapat alam din si Atty. Baligod yun. Ha? Pero bakit ginagawa yun? Ha? Sir, tanong, kayo ba nanakawan? Siguro nakawan ka bahagi ng tax mo. Kasi damay ka doon sa nakaw ng mali-malitang pera. Sir, nanakawan sambayan ng Pilipino. Kaya sa sambayan ng Pilipino sila nagsusumbong. Kasi nagsusumbong sila sa mga taas, hindi pinapansin tulad nyo. Tama, mali? Di ba? Sasabihin mo, kailangan magsumbong sa ombudsman, kailangan magsumbong sa gato. Sa'yo na nga lang, hindi mo pinapansin eh. Tapos sabihin mo, di ba mga kaibigan, mga kamunting kalaman, tama, mali? Ano sinasabi mo? alam nyo, kaibigan ko si Atty. Baligod. O ayan naman yung mga kaibigan, kakilala. May kakilala akong Blue Ribbon, hindi naman abogado. Lagi sila nagkukwento mga nakaraan. Mga pas nila. Hindi sila makapagkwento. Kailan nagkwento si Senator Marcoleta ng pas na nakaraan? Puro future mangyayari. Hindi na uso yung mga nakaraan. Bago na tayo ngayon, modern. Way back nung panahon pa ni Napoles. Kasi aligned naman yung advocacy namin sa pork barrel. So, I was hoping sana, I was thinking, sana man lang, pinarnish niya ako ng affidavit, yung joint affidavit. Nag-usap kami at nag-request siya kung pwedeng isalang ko sa Blue Ribbon. And well, I could have done that. Kasi sabi ko nga, sundan natin ebidensya. But you know, when I heard the 805 billion, doon ako nagkaroon ng na-deliver. No? Nagkaroon ng ano? Ba't di mo tinuloy? Doon ako nagkaroon ng ano? Hindi mo tinuloy eh. Kasi pag sinabi doon ako nagkaroon ng duda, duda lang pala. Ba't di mo tinuloy? Siyempre, I did my math. Kasi kung mag-iimbestiga ka, tingnan mo rin yung reliability. Kasi even in my previous life, pag meron dumating na information, dalawa kagad yung tinitingnan ko. Yung credibility ng source. Tantin din ito. Pag may testigo pala, credibility kagad. O sige, pag may magnanakaw pala, taasan yung dapat may credibility pa yan bago paniwalaan. Sa mga titistigo dyan, sa mga may magnanakaw, pag sa kanya pa lang, pamantayan niya, kailangan may credibility. Yun ang lumalabas sa amin eh. Or sources. May requirement pala pag titistigo, antindi ng Pilipinas. Only in the Philippines. Ikaw ang isa sa mga nagtayo ng only in the Philippines. Kailangan pala may requirement para maging testigo. Dati masarap maging testigo kasi magiging bayani ka. Ngayon hindi. Pag titistigo ko pala, para ka nag-a-apply dahil ko pa nag-apply ng trabaho. May mga requirements.
saka yung credibility ng information itself. Kaya nga meron tayong mga A1 information. Ano, prangkahin mo na kami. Mag-iimbestiga ka o hindi, para tapos na kami. Para maghahanap na kami ng ibang tao. Sabihin mo na, sir, huwag na kayo pabitin-bitin. Ikaw, chairman ng Blue Ribbon eh. Ikaw, syempre, kukulitin namin eh. Pasahod ka ng taong bayan, sir. Ano ka ba? F6 information, yung lowest, because of those two classifications, yung source at saka information. And kita naman natin when I delivered my privilege speech last week, imposible. Sige, 1,600 deliveries, 10,416 to 15,000 maletas. Naging generous na nga ako, naging conservative na nga ako na Nakakatawa tong mga to. Nakakatawa ko. Nagtipon-tipon yung mga tawa ko, yung mga kasama yung isa, yung kalbong panot na makintabang ulo na political analyst daw siya ng Pinoy. Kilala niyo na kung sino yun, yung ngipin, malaking ngipin. Kasama siya dun sa balita, ang sabi niya, 15,000, 14,000 na maleta. May ganun ba ang maleta ang Pilipinas? Grabe utak, no? Parang gusto niya palitawin, sa 15,000 na maleta, walang gawin karami ang produce ng Pilipinas sa 15,000 na maleta. Mapupunta lang daw kala saldi ko yung 15,000 na maleta, 14,000 to 15,000 na maleta. Isip-isip ko, bakit? Ilan ba yung ginagamit sa NAIA International Airport? Ilang pasahero araw-araw doon? Weekly. Katingin mo, may tagi-isa-isang maleta yun, di ba? So, ibig mo pala sabihin, yung mga maleta doon, saan galing? Kung yun sa international niya, sa mga tao doon, puro may, di ba, sa isang tao, minsan, may mga maleta, minsan 10 ang dala, minsan 3, minsan isang maleta. Bira ka makakita doon, kung mayaman ka, wala ka maletang dala, dala mo lang pouch bag. Di ba, pag businessman ka, mayaman ka, datingan mo. Pero kung kadalasan, may maleta kang dala, di ba? Isa na yon. Kuha niyo yung logic ko. Ang logic ko dito, kung sa NAIA nga, maraming maleta na naiproduce, sa sila galing yon. What if pa kaya yung bibili ka lang sa mga mall ng mga mali-malita, papasadya ka sa mga gawaan? Diskarte lang yun, sir. Nakuha nga yung pera eh. Nakuha nga sa kaban ng pera yung yung, ang hinari ng tukote nito, no? Nakuha nga nila saldi o yung allegedly sino pa man, yung milyon na perang trilyon. Puproblemahin po pa ba paano magkakasya yung 805 billion sa maleta? Ano ka ba naman? Hindi mo ba tatanungin ba't nakuha yung 805 billion? Mas po problemahin mo ba paano magkasya yung 805 billion sa maleta? Anong klaseng utak to mga to? Ha? Yung ba yun, sir? Iyan ka na ba? Kuha niyo ako. lahat ng large na lang na maleta at lahat ng maleta nylon sided or yung pinakamagaang na. Pero still, napaka-improbable, napaka-impossible na ma-accomplish yung deliveries nung ganong karaming pera. And, I have it on a good source na yung withdrawals during the period in question, sabihin natin 2022 hanggang 2025, ang biggest single withdrawal, 20 billion lang. The biggest single withdrawal, 20 billion. Gusto niyang palabasin walang korupsyon? Ganun ba, sir? Ha? Gusto mong palabasin walang korupsyon? Ang pinaka-biggest 20 billion withdrawal daw. Bakit, sir? Nakuha nga yung pera eh. Anong pakialam mo kung withdrawin lahat yun? Kung kasabot lahat? Ilis yung ang sinasabi ko, eating me back. Walang issue yun. Ang ating linawin ay yung hinahanap ng taong bayan. Nilimas ang tabang bayan. Gusto kong ulitin yun. Okay? Kung ang gagawin nila ay puro lang hit ng hit ng hit, okay lang sa akin. Sawang-sawa na ako sa hit na yan. Hindi na ako tinatablan yan. Pero wag natin kakalimutan ng taong bayan. Lahat ng sinabi ko ron na dapat puntahan niya, sapagkat yun ang sinabi niya, lahat ng ebidensyang kakailanganin, pupuntahan natin. Ang dami ko sinabi sa aking privilege. Kung sino-sino ang dapat napuntahan. Di ba? Hindi niya sinagot. Hindi niya sinagot. Puntahan mo, sir. Sabi mo, we go where the evidence lead us. Puntahan mo, sir. 18 Marines, nangako ka, sir.
O ito, dito, tinanong siya ng pahiya rito reporter kay Senator Marcoleta eh. Nagulat eh. Napahiya sa sinabi ni Senator Marcoleta eh. Sir, obsessed daw kayo sa pag-defend sa China and yung mga sinasabi niyo Sinoplak daw eh. po pattern dun sa mga sinasabi ng China. Naniniwala ka sa kanya? Sagot. Kayo! Ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinepend ng China? Oh. You tell me. O sige nga, sagutin mo, paano dinepende ni Senator Marcoleta ng China? Guni-guni lang nila yon. Wala kahit isang video magpapakita na si Senator Marcoleta dinipensa ng China o kinampiyan ng China. Naniniwala lang sila, lumalabas lang sa utak at pandinig nila kasi galit sila kay Senator Marcoleta kasi napasara yung isang istasyon. At higit sa lahat, asar na asar sila kasi DDS daw to. At isa siyempre dun sa religion yun niya. Tinuusig siya. Asar na asar sila kaya gusto nila marinig lagi, kahit di naman totoo, gusto nila sa utak nila palabasin, China to. O ngayon, reporter, sumagot ka. When? Kailan? Tell me. Yung sinabi ko, tungkol sa China, when? Sagot! Pahiya kayo ngayon. When? Dito, habang nag-i-speech to si habang binabatikos ni Pinky si Marcoleta, relax na relax lang si Marcoleta. Ito naman si Amy, pinapakalma si Marcoleta. Okay, kaibigan kasi, normal yan. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasok ako si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtalita siya ng poot sa kanyang dibdib. On August 20, 2025, I delivered my first privilege speech entitled Budget Gains and Corruption to bring to the attention of the Senate and the Filipino people the syndicated corruption in this Relax na si Senator Marcoleta. Sabi niya, parang natutulog. May lumabas yan ng picture, parang natutulog lang daw eh. Parang nakapikit pa kasi yan, nakapikit ba gano'n. Parang natutulugan lang. Relax lang. Ganyan talaga. Nasanay sa bakbakan. Nasanay sa digmaan. Digmaan galing si Senator Marcoleta, sir. Digmaan ang pinuntahan niyan. Ikaw baka barilan lang ang pinuntahan mo. Si Senator Marcoleta, digmaan po. Pinaghirapan ko at ang aking team na buuin ang aming mga findings upang Relax lang. Pero nag-aalala si Amy kay Senator Marcoleta. Nag-aalala. Kasi ang pag-asa ng bayan si Senator Marcoleta. Baka atakin si Senator Marcoleta sa galit. Concern din si Amy. Nakikita ko tayo mo, nakatingin si Amy. Pinapakalma si Senator Marcoleta. Oo, napakalma. Kung ako senador, kasagutan ko itong mga to, lahat yan aatakin sa puso sa akin eh. Maniwala kayo sa akin. Ito pinapakita ko sa inyo, ha? 25% pa lang to, bunganga ko. Hindi ko pa nilalabas yung 100% ko. Yeah. Pag ako naging senador dyan, halimbawa, atakin sa puso, isa dyan atakin sa puso, tawag na ambulansya, maniwala kayo sa akin. ang mga anomalya sa flood control na makakatulong sana sa sinasagawang inquiry. Oh, relax si Senator Marcoleta. Oh. Kamot pa namatay, naantok eh. Pupungas-pungas pa eh. Na noon ay kanya pang pinamumunuan. Okay, ang ganito po lang. Maraming salamat po sa inyo. Kayo ang arbiter, sabi ni Senator Marcoleta. Huwag natin pabayaan si Senator Marcoleta. Patuloy natin suportahan si Ka Marcoleta. Support natin. Maraming salamat sa ingat lagi kayo. Isang bagay na may makabuluhang talakayan, masustansya pag-uusap. Mag-ingat, lalo mga OFW sa Middle East, mag-ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.